Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ang oras ay alas 4:21 at marami tayong mga mapag-uusapan. Mamaya may guest tayo, si Mr. E.J. Lazaro. Pero bagong lahat, dahil sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantalang Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. okay. Yan. Konting lang may pumasok sa doon sa phone. Anyway, yan
Dahil sa ilang technical adjustment ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Simula sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas mapapaigting o pinaigting na paghahatid ng mga balita, informasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtatangkilik at pagtitiwala. Okay, ayan ano. Huwag ho kayo mag-alala, babalik din kami sa 738 kHz. So anyway, ngayong araw na to, dumating na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At alam naman natin, mula yan sa Canada, kasama ang kanyang butihing asawa na ating First Lady, Liza Marcos. So anyway, at magpapasalamat muna tayo sa ating dito sa PBS, ang ating OIC Director na si Mr. Alan Alyanige. And we have also ang tech natin, mga gwapo, si Orlando B. Lopez. Gwapo, pero magaganda naman si Joy Timidan. Ayan nakatingin. At siyempre ang ating muse na si May Vidania. At siyempre, sino? Si Ai? Si Ai ba yan? Oh, talaga? Oh, Ice baby daw siya. So anyway, batiin ko lang si Miss Jamia Chan at ang lahat ng mga nag-birthday, no? This coming July 8, si Justin Zachary Ramos. At siyempre, ang gwapong-gwapo dyan sa Philippine Red Cross. Walang iba, si Edison Enriquez. Available pa ho siya. Please, dial. Hindi, joke only, no? So anyway, ayan, bakit wala ako? Nasa monitor ba ako? Anyway, at si Mr. Boyet Visconde at ang din dyan sa EYAC, si Doc Lino Reynoso. And we have also si Engineer Hubert Temprosa. Okay, ayan At mamaya-maya, makakausap natin si EJ Lazaro. Siyempre, alam naman natin, malapit ng tag-ulan. At di ba, ang bala ko sa inyo sinasabi, yung mga basura po ninyo, itabi-tabi lang po ninyo, itapon sa tamang tapunan, Kasi kung, let's say, may mga candy kayo dyan, pwede bang ilagay nyo na lang sa bulsa kaysa makabara sa ating mga kanal. At ang lahat ng ating mga kinocongratulate ko ang ating mga barangay chairman na mangilan-ngilan dyan ay naghahanda na sa darating na itong tag-ulan. At naglilinis na sila ng kanilang estero, ng kanilang mga kanal. At maraming salamat sa inyong mga paglilingkod sa ating bayan. At sana makatulong ng mas malaki. At batiin ko rin si Kurt Leonard Fernandez, Trude Fernandez. At basta, July 8 po, birthday ni Justin Zachary Ramos. Yes, okay. At mamaya siguro makakapanayam natin siguro mga alas 4:30 o 4:30 si EJ Lazaro at mapag-usapan natin kung ano ang dapat nating gawin malapit ng tag-ulan, no? At yung mga mangrove, kailangan natin yan. At yung mga puno na pinuputol, ay nako, wag natin gawin na lahat yan dahil yan ang tumutulong para hindi dumalaw ang tubig. Nakakasipsip yan At kaya na tayo lalong lumubog, lalo na mga Maynila, diyan, yung sa Bulacan, dahil nagpuputol ng yung mga illegal logging na tinatawag natin. So anyway, at maraming siyempre, pag tayo ay nandoon sa pagko-cover sa ating Pangulo sa ibang bansa, meron din kaming questions and answers at direct kaming nakakapagtanong at malalaman ang kasagutan doon sa kanya, sa bawat issue na nangyayari sa ating bansa. At ang administrasyon na to ay patuloy na naglilingkod. May benting bigas at mayroon tayong mga libreng mga healthcare, yung mga yan. At ang mga senior citizen, yan, marami kayong matatanggap sa ating administrasyon, sa inyong national government at local government.
So anyway, let's have some commercial break. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag, panatag ang may alam. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. That's right. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. So anyway, we're back, no? At siyempre, isa sa pinakamasipag na reporter na tinatawag ko at talagang bilib na bilib po ako sa taong ito small but terrible, ika nga, at gwapo naman, ha? At smart and witty. Yan ang di-describe ko sa'yo. So anyway, si Mr. E.J. Lazaro, alam naman natin na marami siyang pinupuntahan na area para sa kanyang pagre-report. Pero siya rin po ay isang delegate ng CFI Terra Asia. Bumati ka muna, Mr. E.J. Lazaro, and please tell me, what is CFI Terra Asia? Wow, may palakpak pa. Okay. Nawala. Okay. Mike. Yan. Okay. Sige po. Ayan, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Miss Vance, thank you for your introduction. Maraming salamat po.
Ayun, nandito ulit ako para bigyang linaw yung mga topic natin patungkol sa environment. Well, naging involved ako sa mga topic na to because of this. Ito yung CFI Terra Asia. Ito yung pinasok natin na parang training dito sa Radyo Pilipinas, sa PBS, BBS, in partnership with Canal France International, yun yung CFI. Yung Terra Asia, yun yung programa nila para sa mga Ayun, sa mga journalists. Yun yung training niya binigay nila para sa mga journalists para sanayin silang gumamit ng iba't ibang tools tulad ng artificial intelligence, online tools, OSINT technology. Ito yung mga open source internet tools na available online para sa pagsisiyasat ng iba't ibang istorya, hindi lang sa environmental story. Yun yung CFI Terra Asia. At yung isa sa mga una naging produkto natin dito, yung isa nating pinalabas last time nung February. Ito yung Biyaheng Depaa. Ngayon ito na yung part 2 na ating part 2 ng ating proyekto with CFI Terra Asia. Ito naman ay patungkol sa isang mangrove forest dito lang sa Metro Manila. Okay. So what else can you discuss tungkol dito? Kasi alam naman natin, no, na may kanina bago tayo magprograma, may sinasabi ka tungkol dito sa mga basura, no? Ano ba to? Ito ba yung sinasabing sa inside the complex, threat to one of Metro Manila's last remaining mangrove ecosystem? Correct. Yes. Yan. Yung mangrove ecosystem na yan, na tinutukoy natin yan. Actually, ito yung title ng istorya na kapublish ngayon. Live na po yan sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas, no? Sa radiopilipinas.ph, ating website. May website tayo, no? Sa lahat ng social media platforms. At sa lahat ng social media platforms, marami tayo inilabas patungkol diyan na storya. Itong kwento na ito ay tungkol sa pagsunod sa daloy ng basura at paano ito napupunta sa isa sa mga sensitive ecosystem dyan sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Ikaw ba, Vance, nakapunta ka na ba? Kayo po ba nakapunta na kayo sa LPPWP na tinatawag? Alam ko, hindi ako nagkakamali, La Pachea yung tawag sa kanya. Kung hindi pa, kung medyo luma pa, tawag sa kanya nung araw ay Tambo Mudflats. Diyan, yun yung tawag sa kanya. Hindi pa ako pinapanganak nun. Pero hindi ko pa alam yung totoo lang. Oo, pero nakapunta na po ba kayo? Kasi ako parang nung ginagawa ko lang nung storya na to, tsaka ko lang na-discover na nag-e-exist itong LPPWP. Itong LPPWP, isa sa mga protected area dito sa Metro Manila. Dalawa lang yan yung meron tayo sa Metro Manila. Yung isa matatagpuan dito sa Quezon City, kapitbahay lang natin. Yung Las Piñas. yung pangalawa nasa Las Piñas na. Yung una natin is itong nasa Ninoy Aquino Wildlife Park. Tapos pangalawa is yun na yung LPPWP. Isa sa mga nakitang problema natin pagdating doon. Actually, pagdating mo doon maganda eh. Makikita mo ang yabong ng mga puno, maraming mga mangroves, tapos maraming mga bakawan. Sabi ko nga bakawan is mangrove. Mangrove. Sabi nga, by the way, fun fact po sabi ng isa sa mga nakausap ko, hindi daw nga dapat bakawan ang katawagan doon. Ang tama daw ay katunggan. Kasi ang bakawan daw ay species ng mangrove. So, yun. Isa sa mga napag-usapan lang. Pero going back, dun sa mangrove forest, sa wetland na yon, marami ring mga ibon tayo nakikita kasi daanan ng migratory birds. So maraming mga bird watchers din na pumupunta. Isa sa mga very noticeable pagdating mo sa lugar ay yung dami ng basura. Sabi nung nakausap natin na superintendent doon, si Mr. Christopher Villarin, ang superintendent ng LPPWP, every other day o almost every day may nagsasagawa doon ng clean up. Clean up? Yes. Maganda. Maraming nagsasagawa ng clean up, pero every day, tuwing pagising nila, pagpunta nila sa LPPWP ulit, ganun ulit karami yung basura na nakukuha. Truck. Talaga? Yes. Sino naman nag-i-imbak dyan? Ayun yung tanong namin no? Sabi namin nung una kay Sir Chris, laging may clean up. Maraming mga NGOs, mga kumpanya, government agencies, yung nagsasagawa ng clean up. Pero bakit ganoon pa rin karami, truck pa rin yung basura? Alam mo ba doon, Vance, pagdating namin, akala namin mga plastic waste lang yung makikita namin. Hindi eh.
nakakita kami ng mga top box ng motorsiklo, lumang tarpaulin, mga gamit sa bahay. Sabi namin, saan to galing? And sinundan at tiningnan namin sa mapa. Ano bang very specific dito sa LPPWP? Nagtanong rin kami sa mga eksperto, sa mga taga-DNR, what's very unique with LPPWP? Bakit ganito ang nangyayari sa kanya everyday? So, napag-alaman namin na ang LPPWP, located siya sa Manila Bay. Doon sa Manila Bay, sa bukana niya is 3 ilog. 3 tributaries. This is the Las Piñas River, the Parañaque River, and the Zapote River. So, 3 ilog yung pinanggagalingan niya. Metro Manila and Cavite. So, sinundan namin yung daloy ng ilog. Pumunta kami sa communities. Tinatanong namin sila, may mga nakita kayong nagtatapon? May mga nagtatapon. Kasi, isang biro pa nga nung nakausap namin, ang mga tao daw, uso daw sa flying saucer. Ay, Oh my God, binabato binabato. lang talaga. Especially daw pag gabi. Wala Oo, nakakakita. siyempre, walang nakabantay. Dapat, Yes. wala bang ilaw man lang dyan? O kaya may nagbabantay ng mga barangay? Mm-mm. Yan ang importante. Yes, very important yun. Tapos, meron pang ang mga nakatira daw malapit sa bukana ng ilog is yung mga, hindi naman sa inaano natin, pero yung ibang Yes. informal settler families, ang kanilang banyo daw, deplas. Oo. The plastic. Plastic. Ayun Time daw. bomb. Oo, yun yung term na ginamit nila. So, nakita natin na ang problema nanggagaling sa upland. At itong problema na ito ay hindi unique sa Pilipinas kasi marami ring lugar pala sa ibang bansa or sa ibang lugar din sa Pilipinas na ganito ang nangyayari. Ang basura nanggagaling sa kung saan nakatira ang mga tao or dahil sa urbanisasyon. Ayun yung mga main threat. Tapos lalo na kapag malakas ang ulan, itong mga basura na ito tinutulak papunta sa LPPWP at doon siya naiipon. Tapos dahil naiipon siya doon, umaagos siya doon, naiipon, ang isa sa mga epekto nito ay sa mga bakawan. Kung yung mga bakawan natin o yung mga mangroves natin, tumutubo siya, pagkatubo niya, meron siyang parte na tinatawag natin pneumatophores. Itong mga pneumatophores na ito yung parang maliit na stick na lumulusot sa ibabaw ng lupa para makahinga yung mga mangroves. Pero dahil nga dumadaloy dun yung mga plastic, natatakpan yung mga pneumatophores na yon, tapos bumabagal yung paglaki or ikinamamatay ng mga mangroves natin. So, nagkakaroon ng feedback loop kasi kung mamamatay yung mga mangroves natin, malaki rin yung magiging epekto niya sa ecosystem dahil isa yun sa mga tinitirahan ng mga migratory birds. Pangalawa, defense natin sa mga daluyong, kapag may mga bagyo. At yung basurang itinapon natin, malamang sa malamang babalik sa atin kasi nga wala nang haharang doon eh. Kaya nga dapat magbantay eh. Ganito, may ano dyan eh. Etong ano natin, nananawagan tayo sa mga barangay, no? Lalo na yung mga tanod. Magbantay sila malapit dyan. Kung let's say nagtapon sila, ibalik nila doon kung sino kasi mahuhuli nila. Dapat sa paligid na yon at least may CCTV. Para maiwasan yan dahil matatakot sila eh. Pag may CCTV, hindi sila gagawa ng ganyan eh. Para maiwasan na hindi magkaroon ng ganyang problema. Alam mo, Vance, very interesting with this story na ginawa natin sa LPPWP. Kasi pinuntahan namin yung mga lugar malapit dito. Isa na dito yung Barangay La Huerta, around 2 kilometers from LPPWP. Nagtanong-tanong kami sa mga tao, sa mga residente, at may isa kami nakausap doon na isa siyang... Para nag-survey kayo? Oo, kung kamusta. No? May isa kami nakausap na cleanliness, beautification and sanitation officer, CBS officer siya. So technically, ito yung trabaho ng nangongolekta ng basura sa kanilang lugar. Tapos nagtanong-tanong kami, kamusta yung pangongolekta nyo ng basura dito sa barangay nyo? Alam mo ba, Vance,
ang pangungulekta nila ng basura sa LPPW sa barangay nila twice a day. Umaga tsaka sa hapon, every day, walang holiday. So, ang tanong nila, patuloy pa rin yung basura dumarating sa kanila. Even sa kanilang malapit dun sa protected area. Ang pakawari nila, baka daw galing pa ito sa mga malalayo pang lugar. So, ito ang problema natin. May mga lugar na masikap sa pagpulot ng basura, sa pangungolekta ng basura. Pero yung tanong, lahat ba ginagawa ito? Yun yung sinabi sa amin ng DNR. Sabi ni Asik Norlito Ineran, no? Nakausap natin siya. Sabi niya, responsibilidad ng mga LGU na magsagawa ng mga programa, proyekto, dahil may batas namang existing. Meron tayong Solid Waste Management Act, no? So, may mga ganitong polisiya, gagawin na lang. At hindi ito na ipapatupad ng maayos sa ibang lugar. Kasi halimbawa dito sa area ng Parañaque, maayos naman kasi yung nakausap nga naming CBS officer, halos ilang taon niya na, 20 years na daw siyang ganun. At everyday ganun yung ginagawa niya. At kahit anong paglilinis daw nila dun sa kanilang lugar, binabaha pa rin sila. Kahit dahil daw sa mga basura na hindi naman galing sa kanila. Ganun yung mga problemang nakita natin dito sa paggawa natin ng storya na ito. At yung mga excess na basura na yon napupunta dun sa protected area na supposedly magpoprotekta sa kanila in times ng mga sakuna. Okay. So, yun. Oo. Pero sa pag-iikot mo, hindi mo ba na interview man lang o nakapanayam itong mga nasa paligid, yung sinasabi mga informal settlers? Actually, may mga nakausap din ako mga residente doon malapit sa ilog. Tinanong ko rin sila kung kayo ba nagtatapon sa ilog. I don't know kung nagsisinungaling sila o hindi, pero sabi nila hindi naman daw. Kasi nga masipag yung mga nagko-collection sa kanila ng basura. Isa lang na problema siguro mapapansin ko is yung segregation nila ng basura. Ayan, hindi pa rin ganoon kahigpit. Sabi nga nila, kapag may papakinabangan, magsisegregate, pero pag wala. And again, yung basura nga na yun, mapupunta dun sa lugar ng LPPWP kung saan nakatira yung mga mangroves, mga sensitive ecosystem natin. And yung lugar na yun, Vance, medyo maliit na lugar na lang yun ng mga bakawan natin, ng mga mangroves natin. Unlike sa mga ibang lugar sa Pilipinas. Alam mo, pumunta kami Iloilo. Ang ganda ng proyekto nila, ng pagprotekta nila ng bakawan doon, ng mangroves. Isa sa mga malinis na lugar, no? Alam ko yan nakakita akong mangrove. Kaya lang, usually, yung ilog may mangrove yan, di ba? Kaya lang minsan, alam mo, sa totoo lang nakakita ako ng buhaya yan. Hindi ko alam kung saan. Hindi kasi gusto nila yan dahil malamig. Malamig yan yung bakawan na sinasabi nila. Ayun. So, galing tayo ng Iloilo. Napansin namin, or tinanong namin sila, kamusta yung success dito ng mangrove forest dito sa Iloilo City? Alam mo, yung lugar na pinuntahan namin nung araw na iyon, actually this is Leganes. Leganes Integrated Katunggan Eco Park. Ayun. Wow, galing. In short, yun yung pangalan niya. Okay. Yun yung lugar na. Yung lugar na yun, hindi talaga siya mangrove forest before. Patay na siya, fish pond. So, fish pond siya, halos walang bakawan or walang mangrove. Pero na-realize nila, 2008, alam mo, naging turning point ng mga taga Iloilo is the Bagyong Frank. Oo. Ayun. Doon nagsimula yung mga movement para pangalagaan yung mga mangrove ecosystem sa Iloilo. Tapos itong mga mangrove na ito, with the help of partners from other countries, from London and from Germany, na tuloy nilang itayo itong mga mangrove ecosystem na ito na sabi ng mga residente doon ay patuloy na pumoprotekta sa kanila at pinangangalagaan nila. Alam mo, isa sa mga very interesting with this story doon sa Iloilo, very involved yung mga residente.
at mga residente Yes, oo. Kasi alam mo bakit mahalaga ang involvement ng mga residents? Kasi nagkakaroon sila ng sense of ownership. Na parang, ako nagtanim nito Yes. Hindi ko sisirain to. Tama. 'Di ba? Siguro mahalaga rin 'yun siguro. Magaling nag-encourage sa kanila, no? Correct. Magaling, oo. Kaya nga sabi ko, maganda rin sanang ma-adapt dito sa Metro Manila yung mga ganitong klase ng initiative, lalo na sa pangangalaga ng kalikasan, yung ownership ng tao, maging involved sila, lalo na sa mga initiative na magbibigay protection sa kanila kalaunan. Yes, oo. Ayan. Tapos, tsaka yung mga tao din hindi nagkakalat talaga. Talaga? Kasi, Disiplinado. yes, kasi nga, alam nilang doon mapupunta yung kanilang mga basura Kaya alagang-alaga nila. Dito lang sa Metro Manila, Mm-mm. like the Marikina, Mm-mm. makikita mo, napakalinis. Mhm. Ultimong balat ng candy, wala kang makikita. So, pero mataas pa rin ang baha sa kanila, hindi ba? Pero hindi naman ganoon ka-polluted. Nakuha mo? Mm-mm. Actually ako, You're Vans. from Marikina. Yes, oo. Yes. Yan. Yung dun sa amin, no, sa Marikina, noon pa bata pa ako, talagang tinuro na sa amin yung Cleanliness. yung basura mo, ibulsa mo. Yan lagi yung parang mantra na namin, no. Kaya nga nung alam mo nung nag-aral ako sa Maynila pagdating ng 2000 something. Nakita mo. Hindi, yung difference. Oo, ang Paglabas ko, difference, alam mo oo. may nakita akong kaklase ko nagtapon ng basura sa kalsada. Tapos dinampot ko, sabi nung kaklase ko, ba't mo dinampot? Kasi basura mo yun Saan ba mapupunta yan? Sa ilog, sa kanal. Yung kanal na yun mapupunta kung saan. Tapos mapupunta sa, kunyari, yan nga, sa LPPW, mapupunta sa mga ganong klaseng ecosystem, makakain ng mga ibon, hayop, at mamaya mapunta pa pati sa hapag mo kasi syempre di natin alam yung epekto ng microplastics, di ba? So, ayun yun yung mahalaga, disiplina, na minsan the government and other stakeholders can do so much, pero kailangan talaga whole of nation approach. Yes, Yan yung tama ka tinatawag. dyan, oo. 'Di ba? Kasi alam mo naman, minsan sa totoo lang, maraming matitigas na ulo sa ating mga Pinoy. Hindi natin maiwasan yan. Pero kung matututo tayo ng pagdidisiplina through the help of the government or the LGUs, lalong-lalo na dyan sa pinakababa, let's say the barangay, mas magiging maganda ang takbo at maiiwasan yung pagbaha. Correct. Totoo lang dahil yung mga basura, at least, masasabi nila na ganito, ilagay dito sa tamang paraan. Correct. Marami tayong batas na nakalatag, yung solid waste, meron din tayo yung EPR Act, yung parang pagbibigay ng responsibilidad sa mga kumpanya para magkaroon sila ng responsibility pagdating sa ambag nila sa basura, para magkaroon sila ng tinatawag nating circular economy, mga ganyan. So, ano pa bang kulang? Baka minsan sinasabi natin, baka tayo na yung may mali. Tayo na yung may mali dun sa pagtatapon naman. Kasi pag makikita mo yung mga basura sa LPPWP, household waste. Yes. Mga halimbawa sachet. Ayan, sachet economy. Dahil nga sa sachet tayo, dapat siguro mas mas pinag-iisipan natin yung consumption natin ng mga bagay-bagay. Tas kung saan natin siya itinatapon, ganyan. Tsaka yung mga simpleng water bottles, kung Plastic. yes, Yung kung kaya plastic nating bottles. magbaon gamit ng Pero mga yung iba, tumblers. merong ginagawa dyan, tinutunaw, at pwedeng gawin na isang, let's say, project. Tutunawin, let's say, nakakita ko na meron tutunawin, tapos lalagyan ng mga ilang marbles, bubuuin, lalagyan ng parang decoration. Sa Marikina, 'di ba, yung parang ginagrind nila yung basura, tapos ginagamit nila sa asfalto, ganyan. Tapos sa Iloilo din, sorry kasi kaagaling ko na ng Iloilo. Wow. Meron ako nakita dong Hindi ko naramdaman. May nakita ko dong bote or basura, tapos pwede mong gamitin sa wifi. Kapalit wifi minutes. Kunyari, ganito karaming basura, kapalit 4 minutes na wifi internet connection. Yun Ganyan. ang maganda, Yes. di ba? Matututo sila.
Tapos meron ding tinatawag na parang may naging partner sila doon, yung parang yung mga basura, pwede mong gamitin credits, pambili mo sa tindahan. Ayun. Ganun yung mga ginagawa nila doon sa Iloilo. Na, alam mo, basically, ang tawag lang doon, common sense. So, madali siyang i-apply. Kailangan lang natin ng gagawa pupukpok ng mga organisasyon. Hoy, ayan, may tinatype si Mai. Yes, oo. Ang sabi kasi, meron daw yung Philippine Red Cross ng circular economy. May pera sa basura. Hindi ba ang dami nagsasabi niyan? Sa May Baseco, Manila at sa LGU din daw. Ayun. At para sa mga detalye pa ng istorya, 12 minutes lang yung hinihingi ng istorya na to. Available siya sa radiopilipinas.ph. Balik para mas madali nyo siyang ma-visit. Visit nyo tinyurl.com/ oh my God, tama ba? radiopilipinas.com/rp1lppwp. Ayun. Nakuha nyo. Ulitin mo kasi siyempre may mga kumukuha niyan eh. Ayan. tinyurl.com/rp1lppwp. Tapos yun na yung mismong article, yung naging journey namin sa paggawa ng story, sino yung mga nakausap namin, mga experts, mga from the government side, mga residente, at yung storya kung paano naging malaking problema ang basura sa isa sa mga pinakamahalaga ecosystem sa Metro Manila. At isa lang ang basura sa nagbibigay ng pressure sa LPPWP. Marami pang mga problema may kinaharap yan. Oo, eto pa, sa LGU din, ng Malabon. Si Sandoval dyan eh. Ayan. Diba? Si Mayor Sandoval ng Soroptomis. Meron ding kapalit na grocery, bigas sa mga basura makokolekta. Yes. Sipin mo, diba? galing. Lalo na yung mga bote-bote, siguro may mga, let's say, pag bote, may kapalit na ganito. Hindi ba? Yes. Imbis na mapunta sa mga ilog at daanan natin na nagkukos ng baha. Alam nyo po, ang masisisi natin sa flood control o sa pagbaha, hindi lang naman po mga korap. Diba? Minsan yung mga gawain natin as citizen, yun yung mga nakakaambag sa pagbabara sa mga lagusan ng tubig natin eh, na nagkukos ng pagbaha. Kasi maiwasan natin yung pagbabaha. Pag ako naging guest ko dito, yung isang engineer, marami na siyang mga project dyan, somewhere in Mindanao. Yung mga basura nila, na tutunaw nila at nag-grind ng maayos. At may mga proyekto silang ginagawa. Siguro mapapakita ko by next week kung andito ka pa para ma-discuss ninyo. Uy, marami kasi, pa yan ha. Oo. Maliban sa dyan, may mga proyekto tulad ang Department of Energy na they're looking for waste to energy. DOE. Yes. Okay. That's Diba, nice mga to waste hear to from you, energy no? para makatulong sa kuryente natin. Yan. Yan ang kailangan para bumaba ang presyo ng kuryente. Hindi ba? Yes. Oh, Kailangan natin yung mapababa. Mahal po. Oo, di ba? Kasi lahat dumadaing na eh. Correct. Hindi naman natin maiwasan. Hindi naman ibig sabihin na sinisisi natin ang pamahalaan. Ang lagay natin sa utak natin, kaya tumataas yung mga langis, yung mga gasolina or what. Dahil base sa international market. Hindi ba? Kaya nag-automatic. Kaya kailangan maging yung isip natin ay maging broad-minded, 'di ba? Hindi yung maninisi tayo ng kahit sino. So, there you go. You can pero babatiin ko muna. Kami babatiin ka. Ako magti-thank you ako sa mga tumulong sa pagbuo ng storya na to, si Roegie Abanto, si Dr. Jurgen Primavera, si Asek Enera ng DNR, tapos si Superintendent Villarin ng LPPWP, at sa mga nagbigay inspirasyon, masabi ko ba? Sino dyan? Marami to, ma'am. Sino? Yung aking running club, yan, Ransolius Club. Kaya pala nakikita Tsaka, tok-tok. Dahil kasi sa Marikina, alam mo naman sa Marikina, 'di ba, healthy living tayo Yes, doon, oo, yan. magaling dyan. Tsaka si Stephen Mar Melencio, yan, shout out. Yun lang. Yan. I-shout out mo. Pamilya ko, hi, mama, papa. Mga Lazaro. Yes, Lazaro family. Oo. Hello po. Pero bagong lahat, pasasalamatan ko ang DSWD, Secretary Rex Gatchalian,
Yusek Edo Punay at si Sir Paul Ang. Dahil sa pagtulong ng mga inilalapit ko sa kanila na mga, alam nyo naman, yung mga indigent, mga ganon, at kailangan nilang ng gamot, medical assistance, at yung mga hospital bills. Maraming natutulong. At pasalamatan ko din ang si Arlene Arbas ng DOH, and we have also si May, si Dave Pecacho. Yes. There you go. At maraming salamat sa iyo, Mr. E.J. Lazaro. Maraming salamat It's a great po. pleasure. At yung Miss May, Yes. May Bidanya, maraming salamat Yes, po. and at pasalamatan natin na ating tech. Kasi kung hindi magiging maganda ang boses mo. Ay. Si Orly Lopez, si Joy Timidan, Ice Baby Adan, May Vidanya. At ang susunod po natin news update kasama si Mr. Albert Sebastian. We know you're always on the go.